Gusto mo ba ng murang ulam o murang negosyo recipe? Yan ang ituturo ko sa inyo, kaya don't worry. Karamihan sa atin, limited lang ang budget kaya nagtitipid tayo. Yung iba sa inyo gusto ng extra income kaya sumusubok magnegosyo. Pero bakit hindi natin gawing special yung ulam nyo? Sa murang halaga, makakapagluto kayo nito. Don't worry dahil pati yung paggawa ng sauce, ituturo ko. At kahit first time mong gawin ito, I'm sure kayang-kaya mo. Dahil papadaliin ko yung proseso para sa inyo. Wala nang intro-intro, simulan na natin to. Gagamit tayo ng 1 kilo ng leeg ng manok. Ihiwalay natin yung pinakabalat nito. Bale, 115 pesos per kilo ko lang nabili ito. Sa inyo ba guys, magkano ang per kilo ng leeg ng manok sa inyo? Pa-comment naman sa baba para malaman ko. Next, hatiin natin sa gitna yung balat nito. Masyado kasi magiging malaki after maperito dahil maglalagay pa tayo ng breading dito. Pero syempre, kayong bahala kung anong size ang gusto nyo. Magpakulo na tayo ng tubig. Naglagay lang ako ng 1 kutsaritang asin. Tapos, ilaga na natin yung leeg ng manok ng kalahating oras. Para kapag kinain mo ito, humihiwalay agad yung laman sa buto. After ng 30 minuto, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer at palamigin. Guys, yung pinagpakuluan, huwag nyong itatapon. Dahil gagamitin natin to sa ating sauce mamaya. Pampalasa din ito dahil may buto-buto yung leeg ng manok nyo. Ilagay muna natin yung pinagpakuluan sa bowl dahil magbe-breading muna tayo. Maglagay tayo ng 2 tasang harina sa mixing bowl. Then, 1 sachet ng breading mix ang ibubuhos ko. Isang kutsaritang paminta at 1 kutsaritang asin pampalasa. So, haluin lang natin ito mabuti. Next, kuha tayo ng 6 na kutsarang breading dahil gagawin natin tong batter. Maglagay din tayo ng 1 pirasong itlog bilang binder. Then, magbuhos tayo ng konting tubig. Kailangan ganito kalapot ang batter nyo. Isawsaw natin yung balat ng manok dito. Tapos, balutan naman natin ito ng breading. Piga-pigain natin bago pagpagin. Ulitin lang natin yung ganitong procedure sa lahat ng chicken skin. Isunod naman natin yung leeg ng manok. Isinawsaw ko lang to sa ating batter. Tapos, balutan din natin to ng breading. Pero pwede naman kahit di nyo natanggalin ang balat nito. Hiwain nyo na lang ng maliliit para sakto ang size nito. Minsan kasi hindi maiwasan na humihiwalay agad yung balat sa leeg ng manok nyo. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung balat nito. At pinakuluan ko yung may buto para pampalasa din sa sauce ko. Magpainit na tayo ng mantika. Pirituhin natin yung chicken skin into medium heat hanggang sa mag-golden brown ito. Huwag nyo munang gagalawin ng 1 minuto para maganda yung kalabasan ng breading after mapirito. Pagkatapos ng 1 minuto, pwede nyo nang galawin ito. Tumigas na siya at hindi na ma-wash out yung breading dito. So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal lang excess oil. Sunod naman yung leeg naman ang aking ipipirito. Pinaghiwalay ko talaga kasi nilaga na natin kanina ito.
Kung baga, yung pinaka-breading na lang ang papalutungin ko. Pero kung gusto nyong medyo mapalutong yung buto, hiwain nyo into bite size yung leeg ng manok nyo. So, okay na to. Ilagay din natin sa strainer para matanggal ang excess oil. After nito, gagawin na din natin yung sauce. Hindi kasi pwedeng mauna yung sauce kasi lalapot agad siya kapag lumamig ito. Magtunaw tayo ng 2 kutsarang margarine. Heto yung nabibiling nakasupot sa palengke. Next, 2 kutsarang harina naman. Bale, gagawa lang tayo dito ng roux. Ibuhos na din natin yung pinagpakuluan sa leg ng manok kanina. So, imix lang natin tong mabuti. Guys, yung mga brown na lumulutang galing sa pinagpakuluan ng manok kanina yan. 40 grams ng quick melt cheese ang ilalagay ko. Dapat quick melt ang gamitin nyo para matunaw agad ito. At para hindi rin ma-overcook yung sauce nyo. 50 ml evap naman ang ibubuhos ko. Pampadagdag creamy din ito. Lalo na ang gatas na to. Kailangan hindi siya ma-overcook kasi aasim to. At 2 kutsarang cheese powder. Yung chismis ang ginamit ko dito. Haluin lang natin at tunawin. Medyo papalaputin ko lang yung sauce ko. So, okay na to. Ilagay na natin yung chicken neck dito. Halu-haluin natin para yung sauce kumapit din. O diba, napaka-cheesy ng itsura. Mukhang mamahalin pero mura lang pala. Kung uulamin nyo ito, kasya siya sa 6 hanggang 7 katao. Actually, marami din kasi akong nakain habang nagpipirito. Ilagay na natin to sa plato. Siyempre, para maging social ang itsura, maglagay tayo ng dahon ng sibuyas, pampaganda. Pwede itong pang-ulam at pwede din pang-negosyo. So yun guys, yung 1 kilo ng leg ng manok ko, ganito karami ang nagawa ko. Ang dami, di ba? Tingnan nyo naman, oh, napaka-cheesy ng itsura. Sa tingin ko, kasya ito sa 6 hanggang 7 katao. Kung inenegosyo mo naman ito, siguro mga 7 order ang magagawa mo dito. At pwede mo siyang ibenta ng 50 pesos ang kada order nito kasi mura lang na may leg ng manok per kilo. Nabili lang kasi namin na 115 pesos yung leg ng manok, kaya naman, tikman na natin to. Grabe, oh. Masarap siya. Tapos, napaka-creamy niya. Pero sa tingin ko, mas bagay kapag may kasamang kanin ito. Tikman naman natin kapag may kasamang kanin. Bagay na bagay talaga. Masarap tapos yung cheese malasang malasa. Kaya try nyo na din ang recipe na to. Promise, masasarapan talaga kayo. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye-bye. Bye-bye.